Ngayon, eto, no? Sabi ni Chaicher, di pa ako makatulog. Aba, may masarap na pampatulog. Alam mo kung ano? Oh, wine. Tsaka cheese, sabayan mo habang nakikinig ka sa akin. Ngayon naman, no, mga bossing, yung kampo naman ni Marcoleta, kung maalala nyo po, ano po ba si Marcoleta? Di ba, Iglesia ni Cristo, eto, bumabanat na naman. No? May sinasabi ho sila, mga bossing, at naniniwala ang mga ito. Oh, hindi ho lahat ng miyembro, pero mukhang naniniwala sila doon sa 18 ex-marine ande. Utragis na yan. Hindi naman lahat marines yan eh. Sabi nga, di ba, 4 dyan eh, hindi naman kabilang dyan. O eto, Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Okay, pero tingin ko hindi naman po kasama dyan lahat ng miyembro. Siguro, pahayag ng mga nakakataas sa Iglesia ni Cristo. Ganun dapat. Ano? Kasi pag sinabi mo pahayag ng Iglesia ni Cristo, kasama mga miyembro. Dahil ako ho, may nakikita ko mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, hindi naman lahat ho sinasang-ayunan. Ang the best siguro, pahayag ng nakatataas sa Iglesia ni Cristo. Okay? Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong Yun yung political rally ho, mga bossing. Di ba? Senaida, Norberteo. Oh, naalala nyo? Nagsagawa ng political rally ang Iglesia ni Cristo. Ay, bakit ko naman hindi ho tatawaging political rally? Sino-sino ba ho mga nandyan? Di ba yung mga DDS? Oh, di ba yung mga DDS at kahuli-hulihan nga niyan, eh, nagpalakpakan sila, inakap pa nila si Senadora Amy Marcos, mga bossing. Pagbaba, no? Pagbaba ng entablado, pagbaba po ng entablado, sinalubong nila si Senadora Amy Marcos, kinamayan. Bakit? Ano sinabi? Eh, meron daw siyang kapatid na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Wala naman tayo makitang patunay galing sa kanila. Puro chismisan lang ho. Yun yan, no? Naalala ko na. Kasi mahilig sila. Oh, peace rally ito, peace rally. Ganun sila lagi, eh, no? Tapos, pagdating mo doon, makikita mo si Marcoleta yung nagsasalita, tsaka yung ibang mga DDS. O, binabanata ng gobyerno. Binabanata si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? O, ano tawag doon? Peace rally ba yon? O, accountability ho ba yon? O. Ay, nako. Political rally yon. O, game. November 16 to 17, 2025. Naalala ko lang, no? 3 araw dapat yon. Ginawa na lang 2 araw. Okay. Patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na Totoo. Ito, si Paulo Saison. Ako, kilala ko ho yan. No? Kilala ko pong, kaibigan ko po yan dito sa isla, mga kababayan. Sabi ni Paulo Saison, hindi ako sang-ayon dyan, kaya di na ako sumasamba. Sabi nung kaibigan ko na si Paulo Saison, bukas magbibigay ng isda yan bukas. No? Masarap pa naman lutuin ng isda sa linggo. Oh, tuloy. kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa Hindi mo pa ba nakita, sir? Inumpisahan na nga, kayo naman nagmamadali kayo. Inumpisahan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng 15 na mga laging nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno. O umpisa na dun yun. Eto nga, di ba, iniimbestigahan na din. Si Boss Jewel Villanueva, si Boss Jewel, si Boss Cheese, sino pa? At saka si Boss Jinggoy. Di ba? Pinag-iimbestigahan na. Ikaw naman, sir, nagmamadali ka. Maalala mo, nung dating Pangulong Duterte, harap-harapan nating lahat, sinabi ni dating Pangulong Duterte, alam nyo, korupsyon, dyan sa DSWD, yung mga ghost project, meron bang ginawa ang dating Pangulong Duterte doon nalutasin yung problemang iyon? Di ba wala naman? Sa loob ng 6 na taon, sir, wala namang ginawa. Ikaw naman, kailan ba nag-umpisa ang Pangulo? Kung hindi ako nagkakamali, mga Setyembre, Oktobre, malalaking tao yung mga kalaban eh. Malalaking tao yung mga pinapangalanan. Ikaw nagmamadali ka. 6 na buwan pa lang.
Yun yung poon si Duterte, poon ng DDS. Eh halos 6 na taon, wala namang ginawa, di ba Ma'am Neng Gigi? Ang gulo ng mga DDS, basta ako, Marcos loyalist, forever, sabi ni Ma'am Senaida. O, tuloy, sir. Halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Anak ng putik naman kasi ho, sir. Ang pinepresenta ninyo, Gutesa. yung pinopresenta ho ng bata nila di ba si Orly Gutesa. Tapos ito naman ngayon 18 Marines naman po. Nasali-saliwa ho yung mga pinagsasasabi at kung ano-ano ho yung mga pinagsasasabi. O paano papaniwalaan yan mga boss? Di ba? Siyempre, ang isang testigo, ang isang magpapatunay, kailangan i-cross-examine muna yan kung dapat bang paniwalaan o hindi. Eh kaso ang daming kasinungalingan sa kanila. Eto nga si Orly Gutesa hanggang ngayon hinahanap pa ho. Di ba? Pero sir, sabihin ko na lang, parang may tama sa mga ulo, no? Yung mga naniniwala kay Orly Gutesa at naniniwala dito sa mga 18 Marines na to. Actually, hindi ko nga naririnig yung 18 Marines eh. No? Alaw sa kong naririnig sa kanila. Ang lagi kong naririnig, mga bossing, yung si Attorney Balikod ko, si Balikod ba? O, talikod o balikod. Yun yung lagi kong naririnig. At yun yung mukhang kabisadong-kabisado, yung sinasabi ng mga 18 Marines. Di ba? Totoo. Parang sabi ko, di ba, may tama sa ulo? Biruin mo ba naman kung ano-ano na mga sinasabi nila? Una, maleta, naging paper bag. Kapag ikaw naniniwala pa din sa kanila, may tama talaga ulo mo, di ba, Ma'am BG, Badjola? Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control project. Na pera, nagbabalik na, di ba? Sila Hernandez, nagbabalik na. No? Natutunton din, no, mga kababayan, napupunta or dinadala noong mga ebidensya papunta doon sa mga malalaking tao. Kaya lang, ang gusto yata ni Sir, kung sino yung gusto nilang tuntunin. No? Siguro, ang gusto ni Sir, ang matungo, ang Pangulong Bongbong Marcos or si Martin Romualdez. Kaya lang hindi doon pumupunta talaga di ba? Champi Tuti, maaga po tayo today. Yay! Opo, maaga. Ang gusto nila ganun, mga kababayan. Kaso, ang itinuturo yata ng mga ebidensya, itong sila Chis Escudero, para sa kanila, hindi big fish yan, mga boss. Ang big fish, para sa kanila, yung kung sino, yung gusto nilang matunton. Which is, sir, si Pangulong Bongbong Marcos gusto niyong tuntunin, di ba? Malabo Mahirapan kayong anuhin talaga doon, ipapaniwala sa mga Pilipino. At iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Kaya lang nga kasi yung mga witness ninyo, sir, puro kung saan-saan lang mga pinagpupulot. Yung isa nga mukhang manginginom nga yung iba dun Di ba? Yung iba parang mga tambay lang nawala ng trabaho kaya ito sige, talent P na lang daw, sabi. Hindi, may mga nagsasabi kasi mga kababayan na kaya daw po nandiyan yung 18 Marines ang habol talent P. Hindi ako may sabi nun, sir, pero tingnan nyo po diyan sa social media, kalat na kalat po iyon. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. Ito na nga, sir. Ayan, pinapakita na, di ba? Ayan, sila Chis Escudero at marami pang iba. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya? Mamadali talaga si sir. Sabi ko sa iyo, sir si Digong, no?
yung Diyos ng mga DDS, si Digong. Inupuan tayo, 'di ba? Nakaganyan, no? Sabi niya, oh, alam nyo maraming korupsyon diyan sa DPWH. Madaming mga ghost project. Putang ina, wala namang ginawa 'yun, sir. 6 na buwan na nakaupo. Tapos ito, uulitin ko lang, oh, ito. Gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos kumikilos, merong mga napapangalanan. Kailangan talaga siguraduhin. Hindi pwede yung, Chis Escudero, nabanggit dito, okay, kulong na si Chis Escudero. Di naman pwedeng ganun, boss. Di ba? Baka mamaya, nadawit lang yung pangalan. Kailangan alamin maigi yun. Hindi pwede yung pabarabara. Tingnan mo yung ginawa ni dating Pangulong Duterte kay De Lima. Ano nangyari? Nasa si De Lima. Nasa labas ngayon. Si Duterte, nasaan? Nasa loob. Palit sila ng sitwasyon ngayon. Di ba? Sabi ni Jordan G, bumabanat dito, bakit tila may alam ang INC sa 18 Marines? Pansin nyo ba? Kada may lalabas na tanga witness, humatahol ang INC. Sabi ko nga sa inyo kasi meron silang gustong mapapanagot or kung ang gusto nila yung gusto nilang mapapanagot. No? Kaso ang problema papunta doon yata sa mga kaibigan nila. Ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito. May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Sabi sa destabilization plot daw, no? Ano daw, tas laging sangkot si Defensor. Boss, pansin nyo din yun? No? Si Defensor parang hindi maubos-ubusan ng witness si Defensor. Kaya sabi, Ador Mawanay, 2.0. Ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Sir, may sinasabi po si si David Saludo, sir. No, kaibigang Mark, mga planted, iyang mga 18 Marines na yan. Tanim yan ni Defensor at Sara Sayad, no? Yun din ang sabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Na kumbaga nanggagaling daw ang pondo papunta galing sa mga Duterte. Dapat makulong mga yan, pati mga senador ni Sayad, Sara, Salot. Yan, may sinasabi, sir. Pero parang paniwalang-paniwala sila, sir, no? Yung matataas doon sa INC na may kredibilidad itong mga sila Gotesa at yung 18 Marines. Yan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino. Kami, hindi kami naiinip basta chill lang kami basta ang nakikita namin may ginagawa at kumikilos ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Kayo lang yung mainipin talaga Sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat Hindi! Okay pa kami. Alam namin, sir. Ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot. Po ang ginagawa, sir. Mainipin lang ho talaga kayo. At pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Okay na si sir? Okay na? Tapos na. Mainipin lang ho talaga sila, mga kababayan. Diba? Eto kumikilos na ang gobyerno. Mga boss Jeep mo, sir. May ICI, meron talagang iniimbestigan. Tahimik na nga ho yung tatlo, si Boss Jinggoy, si Boss Chase at si Boss Jewel di ba?